Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tulala si Kara habang naghihiwa ng mansanas kaya napagsabihan ni Melba. Mag-ingat ka't baka mahiwa ang kamay mo. Sakalang natauhan si Kara at awkward na nangiti sa ina. Lumingon naman si Melba sa natutulog na asawa, saka mahinang nagtanong. Nakita ko mula sa bintana ng kotse ni Daniel. Hinatid ka ba niya? Nagkausap ba kayo? Tumutulong lang siyang mahanap si Lorene. Nang marinig ang pangalan ng dalaga, ay biglang nakaramdam ng awa si Melba. Masyado nang nakakaawa ang dinanas nitong hirap para muli pang masaktan ng ganito sa isang lalaking may engage sa iba. Maiba tayo na paksa anak at baka mas lalo ka pang mag-alala kay Lorene. May nagpunta ditong nurse, dalawa sila at nang sabi kinuha sila ni Daniel na siyang mag-aalaga kay Alfredo kapag nakalabas na ito ng hospital. Hindi ako tumanggi at hindi rin pumayag dahil gusto kong ikaw ang magdesisyon. Ayos lang ba sa'yo ang pagtulong na ginagawa ni Daniel? Pinag-iisipan mo na bang makipagbalikan sa kanya? Ani Melba na muling tinignan ang asawa at maingat na nagpatuloy. Pansin kong nag-iba na si Daniel at naging mabait ang pakikitungo sa'yo. Siyempre napupunayan ni Kara ang laki ng pinagbago nito, lalo na yung gabi kung saan siya dinala sa kabilang kwarto, na kahit naghubad na siya sa harapan ni Daniel ay wala itong ginawa. Kinumutan lang siya nito at tumabi sa pagtulog. Pero kahit naiisip niya si Daniel ay nakay Lorene ang focus niya ngayon. Pinag-iisipan na nga niyang lumipad papuntang Paris at baka nandun lang ang kaibigan. Masayang nagsha-shopping. Dahil gano'n naman si Lorene, hindi nagpapa-apekto sa kahit na anong problema. Hanggang sa dumating ang araw ng engagement ni Ryan. Kasabay ang balita na tagpuan na sa wakas si Lorene. Kara, nahanap na si Lorene at nasa ospital siya ngayon, saad ni Daniel sa tawag. Agad namang kinabahan si Kara. Anong nangyari sa kanya? Saang ospital at pupuntahan ko kaagad para makita siya? Hindi naman kaagad sumagot si Daniel. Ang mas mabuti pa ay sunduin na lang kita dyan. Matapos ang tawag ay mas lalong nabahala si Kara. Daman niya sa tono pa lang ng boses ni Daniel na may hindi na magandang nangyari sa kaibigan. Muli tuloy sumagi sa isip niya ang napanaginipan. Ang kahabag-habag na itsura ni Lorene sa kanyang panaginip ay sadyang nakakatakot. Wala pang 10 minuto nang dumating si Daniel na halatang nagmamadali. Naka-snow white accordion shirt at black handmade suit. Dapat nasa engagement ceremony nito ni Ryan. Parang may iyak si Kara habang nakatingin kay Daniel. Seryoso man pero kita niya sa ekspresyon na may masamang nangyari kay Lorene. Pagsakay sa kotse ay mabilis din na nagpatakbo nito kaya mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagdating sa ospital ay lakad-takbong ginawa ni Kara, marating lang ang kwartong sinasabi kung nasa ng kaibigan. Habang nasa likod si Daniel, nakasunod sa hallway pa lang ay maririnig na isang pamilyar na boses. Humihiyaw at umiiyak. Nahinto si Kara tuluyang hindi nakagalaw sa pwesto kaya si Daniel na mismo nagbukas ng pinto. Natagpuan si Lorene sa isang abandonadong gusali. Nagdurugo ang kanang tenga gawa ng tauhan ni Nika Javier. Pag-amin ni Daniel, nanubig ang mga mata ni Kara nang makita sa hospital bed si Lorene. Kahit nasa loob si Ryan at ang fiancé nito ay wala siyang ibang nakikita kung hindi ang kaibigan. Nanginginig ang buong katawan ni Kara habang papalapit sa kaawa-awang kalagayan ni Lorene. Lumuluha ito pero ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Halos hindi niya ito makilala at parang bangkay sa itsura nito ngayon. Nagangat ng tingin si Lorene at nang makita si Kara sa kalang nakitaan ng kinang sa mga mata. Nanginig ang labi nito hanggang sa tuluyan na napahagulhol. Nakaangat ang dalawang kamay para sa nag-aabang na yakap. Sakalang bumilis ang hakbang ni Kara at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Matapos ay tinignan ni Kara ng masama at may puot si Ryan. Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit niyo pinakailaman ng tenga niya? Hindi mo ba alam na matagal na siyang hindi nakakarinig sa kaliwa? At ang kapal ng mukha mo, lalo na yung fiancé mo na magpakita pa rito. Sigaw ni Kara. Nabigla naman si Ryan sa nalaman. Tinignan niya si Lorene na umiiyak pa rin sa bisig ng kaibigan. Anong ginawang kasalanan ni Lorene para gawin niyo ito sa kanya? Wala siyang kalaban-laban. Mga hayop kayo. Iyak ni Kara. Parang mabubuwal sa kinatatayuan si Ryan. Sa ilang taon nilang pagsasama ni Lorene, ni minsan hindi man lang niya napansin ang diferensya nito. At ngayong pati ang kanang tenga ni Lorene ay hindi na nito maririnig pa si Ryan na humingi ng tawad sa lahat ng nagawang kasalanan. Hindi na maririnig ni Lorene na sabihin ni Ryan na mahal siya nito. Masyadong mabigat ang atmosphere ng mga sandaling yun nang biglang maglabas. Nang tseke si Nika tinagi sa kama. 40 million, kapalit ng tenga mo.
Ayos na ba yan? Marahas na hinawakan ni Ryan ang kamay ni Nika. Saka ito hinila palabas ng kwarto. Ryan! Reklamo ni Nika pero nilamon na ng galit si Ryan at dinala to sa restroom na tanging personal lang ng ospital ang pwedeng gumamit. Pagpasok ay maras na tinulak sa cubicle si Nika sa kahinalikan. Agad naman itong nagpadala sa init ng katawan. Walang idea ng ginagawa na lamang ni Ryan ay pawang paghihiganti. Sa loob ng cubicle ay naganap ang isang bagay na siguradong pagsisisihan ni Ryan. Inangkin niya si Nika sa mabilis na paraan at pagkatapos ay iniwan na parang walang nangyari. Wait Ryan, saan ka pupunta? Ani Nika na iniayos pa ang sariling damit. Ano pa bang gusto mong makuha Nika? Gusto mong makipagtalik hindi ba? Ngayon ibigay ko na, ano pang pinuputok ng butsi mong hayop ka? Tuluyang sumabog sa galit si Ryan at pinagsusuntok ang salamin na kaagad na basag. Dumugo ang kamay ni Ryan pero wala siyang pakialam. Natakot naman si Nika at napaatras nang lumapit siya. Magpapakasal tayo at sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo bilang kabayaran ng ginawa mo kay Lorin. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, banta ni Ryan. Sa takot ay nagpakawala ng sampal si Nika. Nababaliw ka na nang dahil lang sa cheap na babaeng yun ay nagkakaganyan ka? Ikaw ang cheap Nika. You're the cheapest for wanting a jerk like me na sinusuka na ni Lorin. Umiyak si Nika pero wala nang pakialam si Ryan. Nag-zipper lang siya ng patalon sa katuluyang umalis. Sa pag-uwi ni Nika sa bahay ay isang malutong na sampal ang pinadapo ng kanyang ama. Ginagamit mo talaga yung utak mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang na-invest ng pamilya natin at ng mga albo sa proyektong ito? Pero anong ginawa mo? Pinakailaman mo pang babae ni Ryan. Makailang beses dinutlot ng ama ang daliri sa kanyang sentido. Sa ginawa mo ito, para ka na rin naghamon ng gyera sa buong angka nila. Bakit ka mo? Dahil sa oras na si Ryan na ang magmamanage ng buong business nila, ang pamilya natin ang una niyang pababagsakin. Malalim na ang gabi nang bumalik si Ryan sa ospital. Nakainom siya, ngunit hindi naman lasing. Hindi na niya binuksan ang pinto at nakontento na lamang na sumilip sa see-through portion ng pinto. Lumingon naman si Lorena yakap-yakap ng mga sandaling iwan ng tuhod. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Ryan hanggang sa itago niyang mukha sa may tuhod. Mula sa pwesto ay ramdam ni Ryan na natatakot to sa kanya kaya umatras siya at lumayo sa kwarto. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng pasilyo at binuksan ang maliit na bintana. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin na inaalis ang mabahong amoy ng alak sa kanyang katawan. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng mahinang yabag ng paa na papalapit. Hindi na kailangan lumingon dahil nakikita niya ng bahagya sa refleksyon ng bintana kung sinong tao na sa likod. Si Daniel. Napabuntong hininga si Ryan saka naglabas ng sigarilyo. Sabay sindi at kumalit sa hangin ang usok. She was standing when I first saw her. Panimula niyang kwento. Kaya ginawa kong lahat para mapansin at maging akin siya. Alam ko naman na hanggang doon na lang yun. Wala sa isip kong pakasalan siya at makasama hanggang pagtanda. Pero ngayong humantong na sa ganito ang lahat, ang tangi ko lang magagawa ay tuluyan siyang palayain at huwag nang guluhin kahit na kailan. Matapos ang makailang beses na paghit-hit ay nilamukos niya na parang papel ang sigarilyo. Kaya masaya akong nandyan si Kara para sa kanya. Mapapanatag akong lumayo. Tahimik lang si Daniel hanggang sa tuluyang magsalita. Nagpatawag ako ng magagaling na doktor para suriin si Lorin. Permanente ng kondisyon ng kanan niyang tenga at ang tanging solusyon na lamang ay ang hearing aid para makarinig pa siyang muli. Sigurado ka ba sa desisyon mong lumayo? Lumingon si Ryan. Alam mo wala akong choice. Wala ako sa posisyon na magdesisyon para sa sarili ko. Matapos yung sabihin ay nag-iwan siya ng cheque nagkakahalaga ng 50 million para kay Lorin. Hindi bilang kabayaran sa mga nagawang kasalanan, kung hindi para magkaroon to ng komportabling buhay. Sa pag-alis sa ospital ay tuluyang hindi napigilan ni Ryan ang emosyon. Umiyak siya ng mga sandaling iyon. Tuluyang lalayo kay Lorin na siyang nagbigay sa kanya ng saya. Bumalik sa kwarto si Daniel matapos umalis ng kaibigan at saka binigay kay Lorin ang cheque. Walang salita pero alam na ni Lorin ng mga sandaling iyon na tuloy na nagtapos ang ugnayan na meron sila ni Ryan. Ang hawak na cheque ang pamamaalam nito sa kanya. Masakit at hindi niya napigilang umiyak. Yumugyug ang balikat niya dahil sa emosyong nararamdaman. Gusto niyang sumigaw sa sakit pero mas pinili na lamang niyang manahimik, kagati ng ibabang labi. Niyakap naman siya ni Kara saka to tinignan at lumabi. Nandito lang ako, hindi kita iiwan.
Walang ingay niya yung sinabi. Naintindihan naman ni Lorin kahit wala siyang naririnig. Kailangan niya sanayin ang sariling pag-aralan ang bumasa ng labi o kahit mag-sign language man lang. Naiiyak man ay ngumiti si Kara at muling lumabi. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi. Nanginginig ang labi ni Lorin at tuluyan na napahagulhol. Nakakalungkot pakinggan ang iyak kaya maging si Kara, hindi na rin napigilan ng luha habang yakap-yakap ito. Samantalang pinagpasyahan naman ni Daniel, naiwan pansamantala ang dalawa at nagtungo sa dulo ng pasilyo kung saan unang pumesto si Ryan. Sa bukas na bintana ay nanigarilyo siya habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin. 2 araw ang lumipas at sinubukan na ni Lorin na gumamit ng hearing aid. Nang magsalita si Carrie, otomatiko nanubig ang mga mata niya at tumango-tango, kaya maging si Carrie naluha na rin at tuluyang naiyak. Bakit ka umiiyak? Parang sira naman to. Naririnig kita kaya ako naluluha. Masaya lang ako kasi naririnig mo na ako ulit. Matapos siniyakap ito ni Kara. Masaya na kahit papano ay muli itong nakakarinig. Ngunit hindi mawaglit sa isip ang malungkot nitong muka. At ang trabaho nito, muli pa kaya itong makakabalik sa pagmomodelo. Masaya si Kara na nalulungkot para sa kaibigan. Kinagabihan ay umuwi siya sa tinutuluyan matapos saglit na dumaan sa tindahan para bumili ng alak. Nalulungkot siya at gustong uminom pero hindi pa man nangangalahati ang bote ay mas lalo siyang na-depress. Maya-maya pinakaramdam ng antok kaya inihiga na munang ulo sa table. Nalimpungatan lang si Kara na makaramdam ng malagkit sa pisngi. Minulat niyang isang mata at nakitang dinidilaan siya ni Hara. Napakurap si Kara. Nagtataka kung anong ginagawa ng tuta sa mismong tinitirhan niya. Sakalang tuluyang nagising ang diwa ng kumahol na ito. Habang kumakawag ang buntot, umayo siya ng upo at nakita sa sofa si Daniel. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Ani Kara at pagkatapos ay nagpaypay sa sarili gamit ang kamay ng mainitan. Nagtanggal pa siya ng 2 botones sa suot na damit para mapreskohan. Habang si Daniel ay nakatitig at makailang ulit na napapalunok ng laway. Sobrang tagal nang walang nangyayari sa kanilang dalawa at aminado siyang naapektuhan ngayon sa ginagawa ni Kara. Mukha mang normal ang ginagawa nito pero siya iba ang nakikita. Hanggang sa tuluyan nang tumayo si Daniel at nilapitan ng asawa. Nilapat ang isang kamay sa table habang isa'y nasa sandalan ng upuan ni Kara. At pagkatapos ay nilapit niyang mukha para halikan ito sa labi. Napakurap naman si Kara, bahagyamang nabiglay alam niyang malitong ginagawa ni Daniel, kaya iniwas niyang mukha matapos lumapat ang labi nito. Ngunit hindi siya hinayaan ni Daniel na hinawakan ng baba niya upang pumirmi at mas lalo pang palalimin ng halik. Si Kara ang nakainom pero sa ginagawa ni Daniel ay parang ito mismong lasing. Hanggang sa tuluyan ang nadala si Kara at tumugon sa halik. Ang 2 kamay ni Daniel ay lumipat na sa bewang niya saka siya binuhat pa upo sa table upang mas mahalikan ng maayos. Daniel, hindi dapat natin ito ginagawa, ani Kara sa pagitan ng halik. Pero hindi tumigil si Daniel na tuloy na ipinasok ang kamay sa suot na damit ni Kara. Humahaplos sa makinis at malambot nitong balat. Ayaw mo ba talaga, Kara? Tanong ni Daniel sa pagitan ng halik habang malalim na ang paghinga. Matapos tumigil at tinignan ito ng diretso sa mga mata. Pareho silang hinihingal ni Kara at kahit nakikita naman siya mata, ay pinili pa rin itong tumanggi. Ayoko, Daniel. Malagkit at malalim ang tingin ni Daniel ng mga sandaling yun. Rerespetuhin niyang desisyon ni Kara kung ayaw talaga nito. Pero ang reaksyon at pamumula ng pisngi ni Kara ay sapat ng rason para magpatuloy siya. Kaya kinuha niyang kamay nito at nilapat sa nag-iinit niyang pisngi. Gusto niyang makita ni Kara kung anong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon sa pamamagitan ng pagtitig sa kanyang mga mata. Ayaw mo ba talaga? Pag-uulit ni Daniel, hindi makasagot dahil maging siya'y naguluhan na sa sariling emosyon. Kaya muling nilapit ni Daniel ang mukha tinangkin ng malambot na labi ng asawa. Kinaumagahan ay nagising si Kara at ang una niyang pinagmasdan ay ang gwapong mukha ni Daniel. Nakapikit at natutulog pa ito. Na ang isang buong braso ay ginawa nilang unan habang ang isa'y nakayakap sa kanyang bewang. Nakalapat ang kamay sa loob ng suot niyang damit kaya ramdam niya ng init ng palad ni Daniel. Habang nakahiga silang dalawa sa sofa, pinagmasdan pa ng mabuti ni Kara at napansing magulo at gusot ang suot nitong damit. May pantalon pero walang sinturon. Matapos ay ang sarili naman ang tiningnan. Suot niya pang damit kagabi pero parang may kulang. Wala siyang suot na underwear at ang brasher niya
Nasa sahig, kaagad na nag-init ng pisngi ni Kara. Walang duda na may nangyari sa kanilang dalawa ni Daniel. Mariin siyang pumikit at kinalma ang sarili, saka napagpasihang bumangon at maingat na gumalaw. Ngunit humigpit ang yakap ni Daniel sa bewang niya at mas lalong pinaglapit ang kanilang katawan. Napalunok ng laway si Kara habang nakatitig sa kisame. Ramdam niya kasi ang umbok ni Daniel sa sobrang lapit ng mga katawan nila sa isa't isa. Maya-maya pa'y marahang tinatapik ni Daniel ang bewang niya na parang ginagawa ng isang ina sa anak na pinapatulog. "Don't move. Ginigising mo si Junior. Sige ka, ang hirap pa namang patulugin," saad ni Daniel. Nanigas naman sa pwesto si Kara at naghintay na lamang na humupa yung nararamdamang tumutusok sa hita niya. Ilang sandali pa ay marahang hinaplos ni Daniel ang balikat ni Kara at matamantong tinitigan sa mga mata. "Yung nangyari kagabi, do you want me to be responsible?" Napakurap si Kara dahil sa totoo lang hindi niya maalala kung paano nila ginawa at kung nakailan sila kagabi. Pero mas mainam na wala siyang maalala para hindi gaano nakaka-guilty na may nangyari kahit na magkahiwalay na sila. Napagpasiyahan ni Kara na bumangon na at sinuklay ang mahabang buhok gamit ang sariling daliri. Nakatitig naman si Daniel sa magandang kamay ng asawa. Gusto lang niyang titigan buong araw si Kara na kahit napakadami niyang kailangan gawin sa kumpanya. Sa isang iglap, itinatamad siyang bigla't gusto na lamang makasamang asawa buong araw. Hinawakan niyang kamay ni Kara sa kamarahang hinaplos-haplos. "Bakit hindi ka nagsasalita?" Ibinaling ni Kara ang tingin sa table kung nasa nang naiwang alak na hindi pa nangangalahati at naubos na ang laman. "Hindi na tayo mga bata para magaganyan pa, Daniel. Isipin na lang natin na dahil sa instinct. Saka hindi pa tayo official na hiwalay. Hindi pa nakukumpleto ang divorce procedures kaya pwede nating isipin na normal lang yung nangyari dahil mag-asawa pa rin naman tayo kahit na papaano." Wise at kalmadong wika niya. Matapos ay nagbaba ng tingin si Kara at muling napansin ang brashier niya sa sahig. Mabilis niya itong pinulot at nagtungo sa kwarto para kumuha ng panibago at nakakahiyang wala siyang suot. Matapos makapagbihis at palit ng damit ay sinimulan na niya ang araw na gaya lang din ng pangkaraniwang ginagawa niya. Naglilinis ng bahay saka nagluluto ng pagkain. Habang si Daniel ay prenteng nakaupo sa sofa at pinapanood ang asawa na may ngiti sa labi. "Remind ko lang na hindi ka pa sumasagot sa tanong ko, Kara," pangungulit ni Daniel. "Kagabi lang ay naiiyak ka pa habang sinasabing ayaw mo pero lasing ako nun, Daniel. Wala akong matandaan sa sinasabi mo." Putol kaagad ni Kara. Hindi na nang asar si Daniel sa kamay kung anong dinukot sa likod. Ang underwear. Kaagad naman lumapit si Kara at hinablot ang hawak nito sa katinago sa likod. "Yan ba yung binili mo sa mall dati?" tanong ni Daniel. "Ewan. Nasa na pala yun at hindi ko pa nakikitang naisukat mo na sa harapan ko." Umiwas ang tingin si Kara na medyo maluha dahil natatandaan niya yun ng mga panahong sinabi nito na magsisimula silang muli na kahit hindi nito alam kung paano magmahal ay sisikapin nitong maging mabuting asawa sa kanya. At siya naman itong tanga. Ang daling naniwala na kahit sinabi niyang baka hindi na may balik ang dating pag-ibig ay ayos lang kay Daniel at tanda itong maghintay. Ngunit sa huli ay nadismaya at nasaktan lang siya. Hindi ibig sabihin na may nangyari sa atin kagabi ay magkakaayos na tayo. Pinapakituhan lang kita ng maayos dahil sa kabutihang ginawa mo kay Papa at Lorin at kung hindi sapat yung nangyari kagabi. Matapos ay lumapit kay Daniel at naupo sa kandungan nito. Alam ni Kara na hindi ito tatanggi kapag siya na ang unang nag-initiate. Hinalikan niya ito sa pisngi. Nag-react naman si Daniel at tinawakan siya sa leeg sa kamarahang inilayo. Nagkatitigan sila at lakas loob na sinabi ni Kara sa kabila ng kabang nararamdaman na, "Iinom naman ako ng contraceptive pills pagkatapos para hindi ako mabuntis. Kaya hindi mo kailangan mag-alala." Hindi man halata pero sumama ang loob ni Daniel sa narinig. "Why would I? Gumamit nga ako ng protection kagabi kaya ikaw hindi dapat mag-alala." Uminit naman ang pisngi ni Kara. Dahil sa prangka nitong pananalita, napatiimbagang si Daniel na masama pang tingin sa sahig. Pero maya-maya pinawala rin kaagad ang inis sa kamaingat na binuhat at inihiga si Kara sa sofa. Matapos ay inangkin ng malambot nitong labi na bahagya pang pinanggigilan at kinagat-kagat. "Talaga bang wala kang natatandaan kahit na kaunti lang sa nangyari kagabi?" Nagmulat ng mata si Kara, ngunit napapikit din ng halik-halikan na ni Daniel ang kanyang leeg. "Sa susunod magdahan-dahan ka sa pag-inom. Paano na lang kung may makasalumuha kang ibang tao at samantalahin ang kalasingan mo? Mas lalo mo lang akong pinag-aalala," ani Daniel.
Pagkatapos saka umayos ng upot, hindi na muling hinawakan o hinalikan ng asawa. Habang si Karen na natili lang nakahiga sa sofa, nang biglang lumapit ang tuta na gustong sumampa kasama siya. Hindi niya napigilang haplusin ang malambot na balahibo ni Hara. Nakaagad tumahol sa tuwa. Kumawag-kawag ang buntot at lumulukso pa kaya natawa si Kara. Dahil nakyukitan siya sa tuta. Ang cute niya talaga. Hindi niya napigilang isatinig. Kinarga naman ni Daniel ang tuta sa kanilapit kay Kara. Gusto mo ba siyang alagaan? Naglahong ngiti sa mukha ni Kara. Iniwas niyang mukha nang dilaan siya ng tuta. Ilayo mo siya, Daniel. Aniya. Yun naman ang ginawa ni Daniel. Ilang sandali pa yung nagsalita. May importanteng meeting akong pupuntahan ngayong umaga at babalik na lang mamayang gabi. May importante rin akong lakad mamayang gabi, tugon ni Kara. Ano naman, sino kasama mo? Si Peter ba? Casual na tanong ni Daniel. Hindi kailangan magpaliwanag ni Kara pero sinabi pa rin niya at baka bigla itong manggulo sa pupuntahan niya. Makikipagkita lang ako sa investor na ipinakilala ni Mrs. Lin. Naroon din siya at sasamahan ako. Gusto mo bang ihatid na kita sa pupuntahan mo? Ani Daniel na inilingan ni Kara. Bakit? Ayaw mong malaman ng ibang tao na may asawa ka? Kumunot ang noo ni Kara na ikinangiti ni Daniel sa kabinuhat ng tuta gamit ang isang kamay. Magbabay ka kay Mommy, Hara. Ani Daniel na binagayway pa ang paa ng tuta. Sumimangot naman si Kara pero halatang pamumula ng pisngi dahil sa panunukso ni Daniel. Hindi na rin to nagtagal at lumabas na ng bahay kasamang tuta. Pagkaalis nito ay pinagpatuloy ni Kara ang paglilinis. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na delivery food para sa kanyang in-order ni Daniel at may special note pang iniwan. Eat well, Hara's mom. Napaupo na lamang si Kara sa sofa habang iniisip ang mga pinagagawa nito. Mula sa tuta sa pagkain, maging ang mapanukso nitong note. Lahat yun ay walang duda ni estilo ng isang lalaki kapag may pinupursun na babae. Dapat ay babaliwalain na lamang niya ang ginagawa ni Daniel, ngunit kung hindi dahil sa tulong nito, nang atakihin ng kanyang amay maging ang pagtulong kay Lorin ay baka kung ano nang nangyari sa dalawang mahalagang tao sa buhay niya. Kaya nagpasalamat siya at pinakitunguhan ito ng maayos kahit na papaano. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo siya sa ospital para dalawin ng kaibigan at kinagabihan gaya na sinabi niya kay Daniel ay nakipagkita siya kay Mrs. Lim. Bahagya itong nauna sa kanya ng ilang minuto sa restaurant. Tulugan mo nga akong pumili ng ma-order at medyo pahikan tong VIP natin. Saad ni Mrs. Lim. Naupo naman si Kara sa tabi nito saka nagbigay ng opinion sa pagkain at yun ang in-order ni Mrs. Lim. Habang naghihintay ng order ay nagkwentuhan na muna sila at isa sa mga napag-usapan ng tungkol sa engagement ni Ryan na nasundan ng isang skandalo. Hindi naman nagkomento si Kara dahil naalala lang niyang nangyari sa kaibigan. Hanggang sa ilang sandali pa hinatid na ng waiter ang pagkain. Halos kasabay ng pagdating ng hinihintay nilang tao na walang iba kung hindi si Daniel. Ang ngiti ni Kara ay naglaho nang makita ito. Hindi niya akalain ito palang tinutukoy na kaibigan ni Mr. Lim na gustong mag-invest. Sorry't ngayon lang ako dumating, naipit sa traffic, ani Daniel kay Mrs. Lim. Ayos lang, hindi na nga namin napansin ni Kara ang oras. Ibinaling naman ni Daniel ang atensyon sa asawa. Bagay ang suot mo sa'yo ngayon, puri niya pa kay Kara. Pero nanatili itong tahimik hanggang sa magsalita si Mrs. Lim. Huwag ka na sanang magtampo sa akin, Kara. Si Daniel mismo nakiusap kaya pinagbigyan ko. Sorry. Hinging pa umanhin ng ginang. Tipid lang nang umiti si Kara. Hindi naman siya galit kay Mrs. Lim. Sadyang nabigla lang na si Daniel palang makakamit niya ngayon. Maya may nagpaalam na si Mrs. Lim. Naalis na't naiwan silang dalawa ni Daniel sa table na lumipat pa sa tabi niya. Galit ka ba dahil ako yung investor? Dinecline na namin ang offer mo pero bakit gusto mo pa rin mag-invest sa puntong kinuntsaba mo pa si Mrs. Lim? Dismayadong saad ni Kara. Napabuntong hininga si Daniel. Dahil gusto kong tumulong, Kara. Naghahanap kayo ng investor kaya ito ako. Ano bang gusto mo, yung makipag-deal sa taong hindi mo naman lubos na kilala? Paano kung may kapalit pala? May gagawin hindi maganda sa'yo. Hindi na nakipagsagutan si Kara at pinili na lamang na umalis. Kinuha niyang bag saka tumayo. Stay, samahan mo kong kumain. Pigil na saan ni Daniel, umiling si Kara. Aalis na ako and please, huwag mo nang ipilit ang pag-i-invest sa concert ni Mr. Sandro. Mabilis namang tumayo si Daniel. Kung ganun ay ihahatid na lang kita pa uwi. Hindi to pinansin ni Kara at nagtuloy-tuloy palabas sa restaurant, ngunit humabol pa rin si Daniel. Nang malapit na sa kotse ay nilampasan si Kara para pagbuksan ng pinto. Sa loob ay naroon ang tuta na natutulog na nakabaloktot. Mas lalo lang nakaramdam ng lungkot si Kara dahil nakikita niya sarili sa alagang tuta na matyagang naghihintay sa pagbabalik ni Daniel.
Ganon siya sa loob ng 4 na taong pagsasama nila ni Daniel. Matyagang naghihintay sa pagbabalik nito galing sa trabaho na madalas ay hindi nangyayarit nakakatulugan na lamang niya. Salamat na lang pero gusto kong umuwi ng mag-isa, tanggi ni Kara. Bakit? Ani Daniel na akmang hawak sa balikat pero mabilis na itong umatras. Saka nagmamadaling umalis si Kara para hindi na makahabol. Kaya halos madapa pa siya sa paglalakad ng mabilis. Lakad-takbong ginawa ni Kara, makalayo lang dahil muli na namang bumabalik sa kanyang alaala kung paano't gaano niya ito minahal. Kara, sandali! Habol pa rin ni Daniel. Ngunit nagbingi-bingihan si Kara hanggang sa tuluyan ng makalayo. Tumigil naman si Daniel at hindi na muli pa itong hinabol at bumalik na lamang sa kumpanya. Sa opisina ay binigay ni Eunice ang pinakabagong analysis report ni Kara mula sa psychologist doctor. Kaagad namang binasa ni Daniel ang dokumento ng matapos sa inutusan ng secretary. Ipadala mo yung payment sa doktor. Tumango naman si Eunice sa lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto'y biglang nanghinang kanyang tuhod habang nakahawak pa rin sa doorknob. Bigla siyang kinabahan dahil sa pinagagawa ni Daniel. Ngayon siya nagpapasalamat at kinasal ito sa iba dahil kung nagkataong hinabol niya si Daniel ay siya ngayon ang nasa posisyon ni Kara. Pagka-uwi ni Daniel ay dumiretso siya sa study room. Naupo siya sa sofa habang iniisip ang asawa. Kanina na lang ito nakasama pero namimiss niya na ulit. Ang yakap nito, amoy, halik, lahat ng meron si Kara ay namimiss niya. Sa kakaisip ay hindi niya akalaing tatawagan siya nito. May tuwad ka ba siyang naramdaman ng sagutin ng tawag? Nagpunta ka ba sa bahay niyo? Nilagay ko sa bag mo yung susi para mabisita mo naman. Wait, nakauwi ka na ba? Gusto mo sunduin kita? Nakauwi na ako. Ganun ba? Kamusta? Maganda ba yung mga bulaklak sa garden? Hindi sumagot si Kara hanggang sa narinig ni Daniel ang hikbi ng asawa sa kabilang linya. Hindi itong unang beses niyang narinig na umiyak si Kara. Pero habang tumatagal, ay unti-unti siyang naapektuhan, mabigat sa dibdib, na marinig ang nahihirapan nitong boses.